Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Camarites TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Usapan natin ngayon ang Ayuda para sa Kapos, ang Kita Program or AKAP. Alam nyo ba, nakakaiba itong programang ito kasi ito yung kauna-unahang pagkakataon na di umano ay dapat ipamimigay ng DSWD para dun sa mga konti nga ang kita dahil nga po sa inflation o yung mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Napakalaki pong halaga ito, 26.7 billion pesos. Pero ito'y kakaiba rin dahil una-una, hindi siya kasama dun sa National Expenditure Plan. Ano ba ho itong NEP? Ito yung budget na sinusumite ng Malacanang sa Kongreso. Ito yung nagiging basihan ng talakayan sa budget season. Kakaiba rin po ito dahil hindi po ito lumabas doon sa House version ng budget. Ito na po yung General Appropriations Bill. Hindi rin po ito lumabas doon sa General Appropriation Bill na inapruban ng Senado. Hindi rin ito lumabas doon sa final na na-ratify ng parehong kapulungan ng Kongreso. Pero lumabas siya matapos yung tinatawag na BICAM. Ano ba yung mga step-by-step na yan? So una po muna, budget call. Tapos i-consolidate ng DBM, magiging National Expenditure Plan, isusumiti sa Kongreso, magkakaroon ng committee hearing, magkakaroon ng plenary hearing. Sa Senado, ganoon na naman. Committee hearing, plenary, tapos aproban. Tapos nangyari ang karamihan ng mga kaduda-dudang tinatawag na insertions, singit. Kaya nga po insertions kasi wala siya doon sa National Expenditure Plan. Pero itong mga insertions, hindi lang po pwede mangyari yan sa BICAM. Nangyayari din po yan sa period of amendment kapag tinatalakay na ang budget sa floor, sa plenary. Ako po talaga dati, ako'y kongresista, napansin ko na meron talagang pork barrel ang sekretary ng DPWH na talagang ginagamit niya yan para pamigay sa mga congressman at senador pag humingi ng projects. Inisa-isa ko yan, kaya pinatahimik nila ako. Pero anyway, kapag yan naman po ay nagkaroon ng institutional amendment na tinatawag, ibig sabihin, yung isang departamento ay humingi ng mas malaking pondo at yung isa namang departamento ay pumapayag na bawasan sila, wala pong problema dyan. Pero ang problema talaga dyan sa period of amendment na yan, yung mga individual amendment, dyan po pumapasok yung mga personal interest ng mga kongresista at pati na rin mga senador. Kaya talaga naman po, maski hindi na pag-aaralan ng proyekto dahil hindi dumaan sa budget call, hindi dumaan sa regional development councils, yun po yung mga pinagdadaanan bago gumawa ng budget ang DBM, naisisingit. Pero ang malupit po dito sa bicameral conference, unang-una, hindi po yan nakaka-participate ang buong Kongreso. 12-12 lang po yan galing sa Kamara at 12 galing sa Senado. Pangalawa, yan po yung executive session. Wala po yan transcripts at walang po pwedeng kahit sino na nasa loob ng BICAM room kung hindi ang mga miyembro lamang ng bicameral committee ng parehong kapulungan ng Kongreso. At pangatlo, wala rin yang transcript. So hindi mo alam kung ano nangyari. So dyan po talaga, pag nagkaroon ng insertions, hindi mo malalaman minsan talaga na nangyari yan. Now, anong malupit dito sa akat neto? Hindi alam ng Senado. Ibig sabihin, naisingit yan na wala man lang diskusyon sa BICAM. Now, paano nangyari yon? Well, unang-una, obviously, sa crime po ng falsification, kung sino nakinabang, siya yung suspect na responsible sa forgery. Pero sa insertion sa budget, ganun din. Kung sino nakinabang sa insertion, yun din ang suspect. Sino ba nakinabang? Walang iba, kundi si Mr. Espeker. Dahil tignan nyo, nakasulat dito sa notes. Yan, pakita natin yung notes Kasi nga po, wala yan sa budget talaga, bigla na lang lumabas. At saka, dyan lang po yan sa notes. Lakihan natin itong nasa yellow. Yan, lakihan natin. Basta nakasulat po dito na 26.7 billion ay pwede lamang ma-release ng DSWD subject to guidelines. Pero ito po ay subject din sa approval ng Espeker. Can you imagine? Can you imagine?
dalawang kapulungan ng Kongreso, and yet ang disbursement ng 26.7 ay subject to the sole approval of the Speaker. Kung ikaw ay halad ng bayan na merong 16 million votes bilang isang senador, pupunta ka ba kay Speaker para humingi ng kanyang authorization na kumuha ng AKAP? Tsura lang ni Speaker na ang botong nakuha ay 100,000 sa kanyang distrito. Bakit naman gagawin ng senador yun? Pero ang punto po, itong mga ayuda na dumadaan sa mga kongresista at mga senador, illegal po yan. Ako po ang naging abogado nila Liling Briones nung kinwestiyon namin ng PDAF. Iba pa po yan doon sa kinwestiyon namin ni Greco Bellica na pareho kaming nanalo. Ang sabi ng Korte Suprema pagdating doon sa PDAF, illegal ang kahit anong project identification matapos maipasa ng Kongreso ang budget. Ibig sabihin, hindi po pwede na ang mga kongresista ay nagpa-participate sa implementation ng project. Ang trabaho nila, yung bumuo ng pulisiya kung saan gagastusin ang mga budget. Kaya nga kapag sila ay nag-identify ng mga projects matapos maipasa ang isang project, yan ay illegal. Dahil yan ay trabaho na ng executive. Ganon din yung patakaran na kapag ang kongresista at senador mismo ang namimigay ng ayuda, hindi po trabaho ng legislatuhara yan. Ang trabaho nila ay bumuo ng batas para magkaroon ng authorization sa paggasta ng pera ng bayan. Pero hindi po dapat sila mismong namimigay. Yan po ay trabaho ng DSWD. Kaya nga po ako'y nagtataka, yung AIX, bakit merong AIX allocation ng mga congressmen at senador? Bawal po yan dun sa kaso na hinain namin nila Liling Briones. Bakit ito na namang akat neto, tanging Speaker of the House lang ang po pwede mag-disburse? Talaga pong nakaka-iskandalo. Ang mas malungkot pa, itong akat nga, ito ngayon ang pinagsususpetsahan na magpopondo sa bribery initiative. Saan nila kukunin yung mga pinangako nilang 20 million kada kongresista? Malaking halaga po yan, ha? 318 congressmen times 20 million. Bilyones po yan. Subukan natin kung kaya ng aking calculator, ha? Ang aking mahiwagang calculator ay tignan natin kung kakayanin niya. Subukan natin, ha? 318 times 20 million. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O, ayan nga. Hindi po kaya ng aking calculator. Ang lumalabas ay 6.36E9. Hindi ko po alam po ano yun. Is that 6 billion? Pero ito po ay 26.7 billion. Mantakin mo yan. At saka hindi lang yan. Ang tanging maglalabas lang ay ang Speaker at hindi malinaw sa batas kung paano gagastusin ito. Ibig sabihin, iniiwan sa IRR, sa Implementing Rules and Regulation, kung paano ba igagastusin po na mali. Bakit? Dapat ang statute, ang batas, kompleto na dapat yung IRR, wala nang iisipin pa yung mag-i-implement. Susundin na lang kung anong nakasabi sa batas. Ibig sabihin, yung Implementing Rules and Regulation, dapat nagmi-mirror lang ng batas mismo. Pero ito po, kahit anong guidelines, wala. Po pwede niya yung pambili ng bahay kung gusto niya at isa-certify niya for a public purpose. Po pwede niya yung pamudmod doon sa mga susunod sa kanyang mga utos at wag bigyan yung mga kumakalaban. Tama ba yun? Na parang nabaliwala ng Kongreso sa paggagastos ng 26.7 billion at tanging speaker lang ang magdedesisyon. Siyempre po, ang kinatatakutan talaga ng mga senador na nag-iimbestiga ngayon sa BI, sa bribery initiative, ay eto nga pong magpupondo, hindi lang doon sa 20 billion kada kongresista para doon sa 3% per district, eto rin yung pambibili ng lagda. Bakit ako galit na galit? Kasi matapos maipasa ang budget ni Vice President Sara Duterte, pinagkait nila yung 650 na gagamitin naman talaga ng Vice President dahil siya ay co-chair ng NTF-ELCAC at DepEd Secretary. Alam naman natin na talagang pilit na pinepenetrate ng mga teroristang CPP-NPA ang ating public school system. Ipinagkait nila yan. Di umano daw dahil walang accountability. Hindi po totoo yan. Dahil ino-audit po pati ng COA ang confidential funds. At hindi po yan liquidation by certification gaya ng ginagawa ng mga kongresista. Hindi po. Kinakailangan sasabihin kung saan talaga ginamit yung confidential fund. Anong impormasyon ang nakalap dahil dun sa information fund na yan, sa confidential fund na yan. Hindi po pwede na I certify it is used for a public purpose na gawain ng mga kongresista at ng mga senator. And yet, itong 650 na ito, ipinagkait sa Vice Chair ng NTF-ELCAC na lumalaban sa CPP terrorist ng NPA
And yet, binigay kay Specker mismo ang 26.7 billion. Bukod pa yan, dun sa kanyang confidential and extraordinary expense. At again, magkano ang confidential at extraordinary expense ng Specker? Kung di ako nagkakamali, yan po ay mahigit 1 billion. Ito po ha, titignan natin. Confidential and extraordinary expense speaker. Yan, magkano to? Ito po ha. Yan. Well, hindi po itong pero yung exact amount po ay yung sinasabi nila na extraordinary funds. Pero magkano itong extraordinary funds nito? Ang pag-usapan natin ngayon, ang ayuda para sa... Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.